Isang tunog lang ang umalingaw-ngaw sa malawak at malamig na mansyon ng mga Divilla. Hindi ito musika, hindi ito tawanan. Ito ay ang walang tigil na pag-iyak. Isang matinis at sabay na pag-iyak ng dalawang sanggol na tila ba may sariling wika ng pighati. Crush! Ang tunog ng nabasag na babasagin ay pumunit sa gabi. Sa sahig, pira-piraso na ang isang mamahaling baso, kasama ng natapong alak na tila dugo sa puting marmol. Nakatayo si Ricardo de Villa sa gitna ng kanyang library, nanginginig ang mga kamay. Ang mga mata niya ay namumula, hindi dahil sa alak, kundi sa pagod at desperasyon. Ang ingay mula sa itaas, mula sa kwarto ng kanyang kambal na anak na sina Lila at Luna, ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang utak, sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Walang katapusan. Ilang buwan ng ganito. Simula nang mawala si Elena, napapikit siya ng mariin. Halos 1 taon na, pero parang kahapon lang, naaalala pa niya ang amoy ng kanyang asawa. Ang init ng yakap nito, ang pangako nito bago ito pumanaw sa panganganak. Alagaan mo sila, mahal ko. Sila ang magiging lakas mo. Lakas? Paano sila magiging lakas kung ang dala lang nila ay ang tunog ng impyerno? Sir Ricardo? Isang mahinang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Manang Fe, ang kanilang matandang kasambahay, ay nakatayo sa may pinto. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Sa likod nito ay may isang babaeng nakayuko, payat, at halatang takot na takot. Sino yan? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay magaspang. Siya po si Araceli, sir. Ang bagong katulong na inaplayan ko. Ara na lang daw po. Tiningnan ni Ricardo ang babae mula ulo hanggang paa. Simpleng damit, luma, pero malinis. May dala itong isang maliit na bag na gawa sa tela. Mukha itong mas bata pa sa inaasahan niya. Mukhang hindi nito kakayanin ang bigat ng pamamahay na ito. Ang bigat ng kalungkutan sa bawat sulok nito. Kahit sino, Manang, sabi niya, walang ganang iwaglit ang kamay. Basta may magawa, hindi ko na kaya. Muling umalingaw-ngaw ang iyak mula sa itaas. Mas malakas, mas desperado. Napahila mo si Ricardo sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay sasabog na siya. Lahat ng doktor, lahat ng espesyalista, lahat ng pera niya ay walang nagawa. Kung gusto niyo po, sir, nagsalita ang babaeng nagngangalang Ara, ang boses ay halos pabulong. Pwede ko po bang subukang tingnan ang mga bata? Tiningnan siya ni Ricardo na para bang nababaliw ito. At anong gagawin mo? Anong alam ng isang tulad mo na hindi alam ng pinakamagagaling na doktor sa buong bansa? Napayoko lalo si Ara. Wala po, sir. Pero ang nanay ko po sa probinsya, kapag may batang hindi mapatahan, may ginagawa lang po siyang simple. Isang tawang mapakla ang kumawala sa lalamunan ni Ricardo. Simple? Walang simple sa impyernong ito, pero nang makita niya ang sinseridad at awa sa mga mata ng dalaga, isang bagay sa loob niya ang sumuko. Sige, sabi niya, gawin mo ang gusto mo. Wala nang mas lalala pa rito. Sinundan niya sina Manang Fe at Ara paakyat sa hagdanan, patungo sa pinagmumulan ng ingay. Ang nursery ng kambal ay malawak at puno ng mamahaling laruan, pero ang pakiramdam ay parang ospital, malamig at walang buhay. Doon, sa 2 kuna, ang kanyang mga anak na babae ay umiiyak na, para bang katapusan na ng mundo. Lumapit si Ara sa kuna ni Luna, ang isa sa kambal na mas mahina ang katawan. Hindi siya nag-atubili. Dahan-dahan niyang binuhat ang sanggol, isinandal sa kanyang dibdib, at nagsimulang humimig ng isang lumang oyayi mula sa probinsya. Nakahanda na si Ricardo na pagtawanan ang walang kwentang pagtatangka. Ngunit isang bagay na himala ang nangyari. Unti-unting humina ang pag-iyak ni Luna. Mula sa hagulgol, naging hikbi na lang ito. Tapos, isang malalim na buntong hininga. At pagkatapos,
Katahimikan. Napahawak si Ricardo sa hamba ng pinto. Tama ba ang naririnig niya? Katahimikan. Sumunod na huminto sa pag-iyak si Lila na para bang naramdaman ang kapayapaan ng kanyang kapatid. Sa bisig ni Ara, si Luna ay mahimbing nang natutulog. Ang maliliit nitong labi ay bahagyang nakaawang. Isang itsura ng kapayapaan na hindi pa nakikita ni Ricardo sa mukha ng kanyang anak kailanman. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakahinga si Ricardo ng maluwag. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Tiningnan niya si Ara, ang babaeng payat at simple na nagdala ng isang himala sa kanyang tahanan. Isang ngiti ang nagsimulang sumilay sa kanyang mga labi nang may isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Ricardo, mahal, pasensya na kung nalate ako. Grabe ang traffic. Si Dr. Isabela Gonzales, ang pediatrician ng mga bata at matalik na kaibigan ng yumaong si Elena, ay pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng isang matamis na ngiti, ngunit nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan, si Ara nakarga ang payapang si Luna at si Ricardo na nakatingin dito na may paghanga. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na tingin. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Ara. Interesting, sabi ni Isabela. Ang boses ay matamis. Ngunit may pahiwatig ng bakal. Anong ginawa mo sa bata, miss? Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, sumikat ang araw sa mansyon ng mga Devilla na hindi sinasalubong ng iyak. Para kay Araceli, ang katahimikan ay musika. Gising na siya bago pa man tumilaok ang mga manok sa isipan niya, isang ugali na baon niya mula sa probinsya. Dahan-dahan, siyang kumilos sa malawak na kusina. Hinahanap ang mga bote ng gatas at ang sterilizer. Ang lahat ng gamit ay bago at makintab. Malayong-malayo sa kalderong pinagpapakuluan niya ng tubig sa kanilang bahay. Para sa iyo ito, inay, sabi niya sa sarili, habang maingat na tinitimpla ang gatas. Konti na lang, mapapa-opera na rin kita. Nang matapos siya, umakyat siya sa nursery. Nadatnan niyang mahimbing pa ring natutulog ang kambal, mga anghel sa kanilang mga kuna. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Era. Hindi niya mapigilang haplusin ang pisngi ni Luna. Napakaliit, napakahina. Kailangan siya ng mga batang ito. Nang magising ang kambal, hindi sila umiyak. Nagmulat lang sila ng mga mata at tumingin sa kanya, na para bang matagal na siyang hinihintay. Habang pinapadede niya si Lila at si Luna naman ay nasa kanyang kandungan, nagsimula siyang humimig muli ng oyayi. Ganda ng boses mo, Hija. Napalingon si Ara. Si Sir Ricardo nakatayo sa may pinto, bihis na para sa opisina. Ngunit ang itsura niya ay iba na. Wala na ang desperasyon sa kanyang mga mata kagabi. Napalitan ito ng pag-asa. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Salamat po, sir. Nauutal na sagot ni Ara. Huwag mo akong tawaging sir. Ricardo na lang. Sabi nito, lumapit para tingnan ng mga anak. Ngayon ko lang sila nakitang ganito. Mapayapa. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Ara. Saya. Purong saya dahil nakatulong siya. Ito ang gusto niya, ang makapag-alaga. Ngunit ang payapang sandali ay biglang naputol. Ricardo, darling, good morning. Pumasok si Dr. Isabela, dala ang kanyang leather bag na mamahalin. Nakangiti ito ng malapad. Ngunit nang makita ang eksena, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at hinalikan si Ricardo sa pisngi, isang kilos na tila nagmamarka ng teritoryo. Oh, nandito ka pa pala, Ara. Sabi nito sa kanya, ang tono ay balewala. Kumusta ang mga anghel ko? Mabuti po, Ma'am Belle.
Magana po silang dumede. Sagot ni Ara ng magalang. Nagkunwaring sinusuri ni Isabela ang mga bata. Ngunit ang mga mata nito ay nasa paraan ng pagtingin ni Ricardo kay Ara. Hinila niya si Ricardo papalabas ng nursery. Hindi narinig ni Ara ang lahat, ngunit sapat na ang mga salitang lumulutang sa hangin para bigyan siya ng kaba. Hindi normal. Bigla ang pagbabago. Maaring isang shock sa nervous system nila. Kailangan nating mag-ingat sa mga unconventional methods. Nakita ni Ara kung paanong ang pag-asa sa mukha ni Ricardo ay dahan-dahang napalitan ng pag-aalala. Pagkatapos ay pagdududa. Tumingin ito sa kanya saglit, isang tingin na hindi na niya mabasa. Pakiramdam ni Ara ay biglang lumamig ang silid. Makalipas ang ilang oras na muli para sa gatas ng kambal. Si Ara ang nagtimpla, gaya ng ginawa niya kaninang umaga. Iniwan niya sandali ang mga bote sa counter para kumuha ng malinis na lampin sa kabilang cabinet. Pagbalik niya, nandoon si Doktora Isabela, nakatayo malapit sa mga bote, nag-aayos ng laman ng kanyang bag. Siguraduhin mong malinis yan, ha? Very sensitive ang tiyan nila. Sabi nito nang hindi tumitingin sa kanya. Opo, ma'am. Na-sterilize ko na po. Sagot ni Ara. Kinuha niya ang bote na para kay Lila at nagsimulang padedehin ito. Sa simula, maayos ang lahat. Ngunit ilang sandali lang, nagsimulang mag-iba ang paghinga ng sanggol. Naging mabilis ito at hirap. Pagkatapos, ang maliliit nitong mga braso at binti ay nagsimulang manginig ng bahagya. Anong nangyayari? Bulong ni Ara. Ang takot ay biglang kumalat sa kanyang dibdib. Lila, anak, anong ginagawa mo sa kanya? Isang sigaw ang pumuno sa silid. Si Doktora Isabela, na kanina lang ay kalmado, ay biglang sumugod na parang isang leon. Agad nitong kinuha si Lila mula sa mga braso ni Ara. Ricardo! Ricardo, bilis! Sigaw nito. Dumating si Ricardo na tumatakbo, ang muka ay putlang-putla. Nakita niya ang panginginig ng kanyang anak. Anong nangyari? Hindi ko alam. Pinapadede siya ng babaeng yan. Sagot ni Isabela, ang mga mata ay nanlilisik. Sinimulan niyang i-check ang vitals ng sanggol. May kakaiba siyang naamoy. Parang herbal. Biglang napatingin ang doktor sa maliit na mesa sa tabi ng upuan ni Ara. Nandoon ang isang maliit na bote ng aceite de manzanilla, isang uri ng langis na laging dala ni Ara mula sa probinsya para sa sakit ng tiyan. Dinampot ito ni Isabela at itinaas na parang isang ebidensya sa isang krimen. Ito ang naamoy ko sa gatas. Sinabi ko na sa'yo, Ricardo, mapanganib ang mga pamamaraan niya. Baka may hinalo siyang kung ano sa gatas ng bata. Napatulala si Ara. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ang tanging alam niya ay nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Hindi po. Wala po akong nilagay. Pangako. Ngunit walang narinig sa kanya. Ang tanging nakikita ni Ricardo ay ang kanyang anak na nagkakaroon ng mild seizure sa mga bisig ng doktor na pinagkakatiwalaan niya. At ang babaeng kahapon lang ay nagdala ng himala. Ngayon ay tila isang mangkukulam na may hawak na lason. Humarap si Ricardo sa kanya. Ang muka ay pinaghalong galit, takot, at pagkabigo. Ang pag-asa sa mga mata nito kaninang umaga ay ganap ng naglaho, napalitan ng purong lagim. Itinuro niya ang nanginginig na kamay kay Ara. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Malamig at matalas na parang kutsilyo. Anong ipinainom mo sa anak ko? Ang mundo ni Ricardo de Villa ay gumuho sa isang iglap. Kanina lang, nakita niya ang pag-asa sa anyo ng isang payapang umaga. Ngayon, ang nakikita niya lang ay ang kanyang munting anak na si Lila, nanginginig sa mga bisig ni Isabela. Ang paghinga ay hirap at mabilis. Ang lahat ng takot na pansamantalang nawala ay bumalik ng 10 beses na mas malakas. Ang takot na mawalan muli. Ang takot na hindi niya maprotektahan
Ang tanging alaala na iniwan ni Elena. "Calm down, Ricardo. She's stabilizing," sabi ni Isabela. Ang boses ay kalmado at profesional. Isang matatag na bato sa gitna ng kanyang nagwawalang dagat ng emosyon. Maingat niyang inilapag si Lila sa kuna. "It looks like a mild neurotoxic reaction. Buti na lang at naagapan natin agad. Neurotoxic reaction. Lason." Ang salita ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ricardo na parang isang sentensya ng kamatayan. Hindi po totoo yan, Sir Ricardo." Narinig niya ang boses ni Ara, basag at puno ng pagmamakaawa. Doon lang niya naalala na nasa silid pa pala ito. Hinarap niya ang dalaga at ang nakita niya ay hindi na isang himala, kundi isang traidor. Isang ahas na pinapasok niya sa kanyang tahanan. "Maniwala po kayo sa akin." Lumuhod si Ara sa marmol na sahig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Aceite de manzanilla lang po yon. Para po sa kabag. Hindi po yun lason. Pangako." "Tumahimik ka!" sigaw ni Ricardo. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat salita nito ay parang kasinungalingan. Bawat luha nito ay parang pagkukunwari. "Pinagkatiwalaan kita. Pinapasok kita sa bahay ko. At ito ang isusukli mo? Lalasunin mo ang anak ko? Ricardo, hayaan mo na ako ang kumausap sa kanya," sabi ni Isabela, hinahawakan ang braso niya. Pero nakita ni Ricardo ang galit sa mga mata ng doktora. Isang galit na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. "Ara, this aceite of yours, saan mo nakuha? May lisensya ba yan ng FDA? Paano kami makakasiguro na hindi yan gawa lang sa kung saan-saan?" Hindi makasagot si Ara. Paano niya ipapaliwanag na galing pa yon sa pinagkakatiwalaang albularyo sa kanilang baryo? Na iyon ang gamit ng kanyang ina sa kanilang magkakapatid mula pa noong bata sila? Sa mundo ng mga Divilla, ang mga salitang yon ay parang pag-amin sa isang krimen. Sa isang sulok, tahimik na nakamasid si Manang Fe. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang takot sa mukha ni Ricardo, ang pagmamakaawa sa mukha ni Ara. At sa isang saglit, nang bumaling si Ricardo kay Ara, nakita niya ang isang bagay sa mukha ni Dr. Isabela. Isang kislap sa mga mata nito na hindi pag-aalala. Ito ay kislap ng tagumpay. Nawala rin ito agad, napalitan ng maskara ng isang nag-aalalang kaibigan. Ngunit nakita ito ni Manang Fe, at iyon ay sapat na para magtanim ng isang malamig na binhi ng pagdududa sa kanyang puso. "Hindi ko na ito palalampasin," deklara ni Ricardo. Ang desisyon ay buo na sa kanyang isipan. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa takot. "Manang Fe, ilabas mo ang babaeng yan." "Pero sir, sinabi kong ilabas mo siya." Walang nagawa si Manang Fe, kundi tulungan si Arang tumayo. Kinuha ni Ricardo ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagdadial siya, ngunit ang kanyang boses ay matatag at walang emosyon nang may sumagot sa kabilang linya. "Hello, police station? Gusto kong mag-report." Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi pwede. May tangkang pananakit dito sa bahay ko," patuloy ni Ricardo. Ang mga mata ay nakapako sa kawalan. "Ang katulong ko, sinubukan niyang lasunin ang anak ko." Bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Ara. Hinila na siya ni Manang Fe palabas ng silid. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang pulis. Ang sirena ng kanilang sasakyan ay isang anunsyo ng kahihiyan sa tahimik na subdivision. Pinasok nila ang mansyon na para bang pag-aari nila ito. Ang kanilang mga bota ay dumudumi sa makintab na sahig. "Sir Ricardo, siya na po ba?" tanong ng isang pulis. Itinuturo si Ara na umiiyak sa tabi ni Manang Fe. Tumangulang si Ricardo.
Hindi magawang tumingin ng diretso sa dalaga. Nilapitan ng pulis si Ara at kinuha ang posas. Ang tunog ng paglak ng bakal sa kanyang manipis na pulso ay ang pinakamasakit na tunog na narinig ni Ara sa buong buhay niya. "Sir, ma'am," huling pagmamakaawa niya. "Wala po akong kasalanan." Pero wala nang nakinig. Dinala na siya ng mga pulis palabas ng pinto. Sa huling pagkakataon, lumingon siya. Umaasang makita ang kahit katiting na pagdududa o awa sa mga mata ni Ricardo. Ngunit ang nakita niya lang ay ang likod nito. Isang likod na matatag at hindi lumilingon. Isang likod na naghatol sa kanya ng walang paglilitis. At sa pagsara ng pinto, isinara na rin ni Ricardo de Villa ang pinto sa himalang dala ni Araceli Santos at binuksan ang pinto sa isang mas malalim at mas madilim na bangin ng kasinungalingan. Mayroong isang partikular na amoy ang selda. Amoy ng pawis, ng ihi at ng kawalan ng pag-asa. Ito ang unang bumati kay Araceli Santos nang itulak siya papasok sa masikip na kulungan. Ang tunog ng bakal na rehas na isinara sa kanyang likuran ay tila isang martilyo na pumukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod sa isang sulok sa malamig at maruming semento. Ang manipis na kumot na ibinigay sa kanya ay walang nagawa laban sa lamig na tumatagos sa kanyang mga buto. Ngunit ang totoong lamig ay hindi galing sa sahig, galing ito sa loob. Ang mukha ni Sir Ricardo, puno ng galit, puno ng pandidiri. Iyon ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang lalaking nagpakita sa kanya ng isang sulyap ng pag-asa kaninang umaga ay siya ring lalaking nagpiit sa kanya sa impyernong ito. Paano nangyari ang lahat? Bakit? Ang tanging kasalanan niya ay ang subukang tumulong. Ang magmahal sa dalawang sanggol na parang sarili niyang anak sa loob lang ng isang araw. Napapikit siya ng mariin at ang nakita niya ay ang mga mukha ni Lila at Luna. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Sino na ang magpapatulog sa kanila ngayon? Bulong ng kanyang isip. Umiiyak na naman kaya sila? Ang isiping iyon ay mas masakit pa kaysa sa gutom na kumakalam sa kanyang tiyan. Kinaumagahan, binigyan siya ng pagkakataong tumawag sa telepono. Isang tawag lang. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang pinipindot ang numero ng kanilang kapitbahay, ang tanging paraan para makausap ang kanyang ina. Nang marinig niya ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya, halos bumigay na siya. "Anak Ara, ikaw ba yan? Kumusta ka na dyan sa Maynila? Maayos ba ang amo mo?" Kinagat ni Ara ang kanyang labi para pigilan ang isang hikbi. Kailangan niyang maging malakas para sa kanya. "Oo po, inay." Pinilit niyang pasayahin ang kanyang boses. Okay na okay po ako dito. Napakabait po ni Sir Ricardo. Isang kasinungalingan na tila asidong sumunog sa kanyang lalamunan. "Ang gaganda po ng mga alaga kong kambal." "Mabuti naman anak. Mag-iingat ka palagi dyan ha. Huwag kang gagawa ng ikapapahamak mo." "Opo, inay. Pangako po," sabi niya, habang isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa sahig. "Tumawag lang po ako para mangumusta. Malapit na po akong makapagpadala ng pera para sa operasyon niyo. Huwag mo nang alalahanin yun, anak. Ang mahalaga ay ligtas ka." Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa pader at doon na humagulgol ng walang tunog. Ang bigat ng kanyang kasinungalingan at ang sakit ng kanyang katotohanan ay halos dumurog sa kanya. Sa mansyon ng mga de Villa, ang katahimikan na dinala ni Ara ay naglaho na parang isang panaginip. Ang impyerno ay nagbalik. Ngunit ngayon, ang pag-iyak ni Lila at Luna ay iba na. Hindi na ito malakas at puno ng lakas. Ito ay mahina, paos at puno ng sakit. Tila ba sumusuko na ang kanilang maliliit na katawan. Si Ricardo ay muling nalulunod sa desperasyon
Si Isabela ay palaging nasa tabi niya, nagbibigay ng mga gamot, nagsasabi ng mga salitang pang-aliw, ngunit wala pa ring nangyayari. Mas lumalala ang lahat. Kinahapunan, isang gwardiya ang tumawag sa pangalan ni Ara. "Santos, may bisita ka." Inaasahan niyang pulis o abogado ang darating. Ngunit ang nakita niya sa kabilang panig ng rehas ay ang pamilyar na mukha ni Manang Fe. "Manang Arahija," sabi ng matanda. Ang mga mata ay puno ng awa. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na paper bag. "Nagdala ako ng pagkain. Sigurado akong hindi ka pa kumakain ng maayos." Nang buksan ni Ara ang supot, naamoy niya ang mainit na kanin at adobo. Ang simpleng amoy na yon ay nagpabuhos muli sa kanyang mga luha. Mayroon pa palang nakakaalala sa kanya. Mayroon pa palang naniniwala. "Salamat po, Manang. Maraming salamat po," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Huwag kang mag-alala, Ara." Bumulong si Manang Fe, lumapit sa rehas. Tiningnan niya ang paligid para siguraduhing walang nakikinig. "Alam kong wala kang kasalanan. Pero Manang, hindi po sila naniniwala sa akin." "Ako," sabi ng matanda. Ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. "Naniniwala ako sa iyo. At may kutob ako. May mali sa lahat ng ito." Tumingin si Manang Fe nang diretso sa mga mata ni Ara. Isang pangako ang nabuo sa kanyang tingin. "May mali kay Dr. Isabela at hahanapin ko kung ano yon." Natagpuan ni Isabela Gonzales si Ricardo sa library. Nakasubsob ang ulo sa mesa, mahimbing na natutulog sa tabi ng isang halos walang lamang bote ng whiskey. Ang malambot na ilaw mula sa lampshades ay nagbibigay diin sa pagod sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang takong ng kanyang sapatos ay hindi gumagawa ng kahit anong ingay sa makapal na karpet. Pinagmasdan niya ito. Ang perpektong linya ng kanyang panga, ang bahagyang pagkunot ng noo, kahit sa pagtulog. Ganito niya gustong makita si Ricardo. Mahina, desperado, at nangangailangan sa kanya. Kinuha niya ang isang cashmere throw mula sa sofa at maingat na ipinatong sa mga balikat nito. Hinaplos niya ang buhok nito, isang kilos na puno ng pananabik at pag-aari. Malapit na. "Ricardo," bulong niya sa sarili, isang ngiting tuso ang sumilay sa kanyang mga labi. "Malapit ka nang maging akin. Lahat ng ito ay magiging akin." Ang babaeng taga-probinsya ay isa lang maliit na aberya. Isang bato sa daan na madali niyang naisipa. Sa katunayan, nakatulong pa nga ito. Ang pagdating at biglaang pag-alis ni Ara ay nagpatibay lang sa teorya niyang siya lang ang tanging makakatulong sa mga bata. Siya lang ang tanging makakaunawa sa komplikadong kondisyon nila. Isang kondisyon na siya mismo ang lumikha. Naalala niya ang kanyang mga taon sa med school, ang mga gabing walang tulog sa pag-aaral, hindi lang ng medisina, kundi pati na rin ng mga halamang gamot. Isang lumang libro mula sa Asya ang nagbigay sa kanya ng ideya. Isang halamang gamot na bihira na kapag ginamit sa tamang dosis ay kayang gayahin ang mga sintomas ng isang rare neurological disorder. Walang bakas, walang lunas maliban sa antidote. Isang simpleng herbal solution na siya lang ang nakakaalam. Si Elena, ang santa-santita niyang matalik na kaibigan. Si Elena na laging nakakakuha ng lahat, ang atensyon ng lahat. Ang pag-ibig ni Ricardo. Mula pa noong college, mahal na niya si Ricardo, ngunit palagi siyang anino lang. Ang matalinong kaibigan, ang aalalay kay Elna, ang balikat na iyakan ni Ricardo kapag nag-aaway sila. Palagi siyang nandyan, naghihintay, umaasa. Nang mamatay si Elena, hindi lungkot ang naramdaman niya. Ito ay oportunidad. At ang kambal? Sila ang perpektong susi. Sila ang kadena na itatali niya kay Ricardo habang buhay. Umupo siya sa silyang katapat nito at kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tiyakin na mananatili sa kulungan ng Araceli na yon. Dinial niya ang numero ng isang pribadong investigador
na matagal na niyang binabayaran. Gusto kong siguruhin na hindi makakalabas ang babaeng yon. Sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Magtanim ka ng kung anong kailangan itanim. Sabihin mo sa pulis na nahanap mo ang pinagkukunan niya ng lason. Gawin mo ang lahat para manatili siyang nakakulong. Siguraduhin mong walang anumang bakas na mag-uugnay sa akin. Pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa banyo sa ibaba para maghilamos. Habang nag-aayos ng kanyang makeup, may nahulog mula sa kanyang bag. Isang maliit na bote na may dark-colored liquid sa loob. Ang kanyang supply. Mabilis niya itong pinulot, ngunit hindi niya namalayan na may nakakita. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kusina, nakita ni Manang Fe ang lahat. Nakita niya ang pagkahulog ng bote. Nakita niya ang pagmamadali ni Isabela na itago ito. Nang umalis si Isabela sa banyo, nagkunwari si Manang Fe na nagpupunas ng mesa. Palihim siyang pumasok sa banyong ginamit ng doktora. Sa sahig, malapit sa basurahan, may isang maliit na patak ng likidong tumapon mula sa bote. Maingat na lumuhod si Manang Fe. Itinapat niya ang kanyang ilong malapit sa sahig at naamoy niya ito. Isang kakaibang amoy. Mapait, pero may halong pamilyar na halaman. Isang amoy na hindi niya malilimutan dahil iyon ang parehong amoy na palagi niyang naaamoy sa tsaa na inihahanda ni Isabela para kay Ma'am Elena noong mga huling araw nito. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Manang Fe. Ang pagdududa sa kanyang puso ay biglang naging isang malamig at matigas na katotohanan. Hindi lang si Ara ang biktima dito at hindi lang ang kambal ang nasa panganib. Nagising si Ricardo na masakit ang ulo at tuyo ang lalamunan. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay nagbigay ng kaunting ginhawa, ngunit hindi nito napawi ang bigat sa kanyang dibdib. Ang imahe ni Ara, nakaposas at umiiyak, ay bumalik sa kanya. Isang kirot ng konsensya ang kanyang naramdaman, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ginawa ko ang tama, sabi niya sa sarili. Pinrotektahan ko ang mga anak ko. Pero kung tama ang ginawa niya, bakit parang mali pa rin ang lahat? Bumangon siya at uminom ng isang basong tubig. Ang mansyon ay tahimik, ngunit ito ay ang katahimikan ng isang sementeryo, hindi ng kapayapaan. Mula sa itaas, nagsisimula na namang marinig ang mahihinang hikbi ng kambal. Pumasok sa library si Manang Fe. Dala ang isang tasa ng mainit na kape. Magandang umaga po, sir. Bati nito. Ang boses ay magalang gaya ng dati, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Manang, sabi ni Ricardo. Kumusta sila? Ganoon pa rin po, sir. Sagot ng matanda habang inaayos ang mga libro sa estante, tila nag-iingat sa bawat kilos. Hindi po tumitigil ang pag-iyak. Parang mas nangihina pa nga po sila. Napasabunot si Ricardo sa kanyang buhok. Hindi ko maintindihan. Ginagawa naman ni Belle ang lahat. Tumigil sa pag-aayos si Manang Fe. Humarap ito sa kanya. Ang mukha ay seryoso. Sir Ricardo, napansin niyo po ba? Ang alin? Manang? Noong nandito po si Ara, kahit isang araw lang, buong gabi po silang natulog ng mahimbing. Noong umalis po siya, bumalik po ang lahat. Pero mas malala. Tinitigan siya ng matanda sa mata. Hindi po kaya. Na baka wala naman po talagang ginawang masama yung bata. Nainis si Ricardo. Manang, nakita natin ang nangyari. Nakita natin ang panginginig ni Lila. Opo, sir. Nakita ko po. Sagot ni Manang Fe, hindi natitinag. Pero nakita ko rin po na si Dr. Isabela ang huling lumapit sa mga bote ng gatas bago yon ipinainom ni Ara. Natigilan si Ricardo. Ang sinabi ni Manang Fe ay isang direktang akusasyon. Isang mabigat na paratang sa isang taong pinagkakatiwalaan niya ng buo. Anong gusto mong palabasin, Manang? Na si Belle? Si Belle ang may gawa noon? Imposible. Pasensya na po, sir.
Baka po nagkakamali lang ang isang matandang tulad ko, sabi ni Manang Fe. Yumuko at nagpatuloy sa ginagawa. Ngunit ang mga salita ay naiwan ng nakabitin sa hangin. Isang lason na dahan-dahang kumakalat sa isip ni Ricardo. Sa buong araw na yon, hindi mapakali si Ricardo. Sinubukan niyang mag-focus sa trabaho, sa mga papeles ng kanyang company. Ngunit ang mga salita ni Manang Fe ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Si Dr. Isabela ang huling lumapit sa mga bote. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang gabi, ilang buwan bago mamatay si Elena. Nag-uusap sila sa kanilang kwarto. "Mahal," sabi ni Elena, ang boses ay mahina. "Napapansin ko lang, parang sobra naman yata ang pag-aalala ni Belle sa'yo." "Kaibigan natin siya, mahal. Natural lang yun," sagot niya noon. Ngumiti si Elena, ngunit isang pilit na ngiti. "Alam ko, pero iba minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa'yo. Para bang naghihintay siya ng isang bagay." Huminga ito ng malalim. "Huwag mo sanang isipin na nagseselos ako, pero mag-ingat ka sa kanya, ha? Belle loves you more than a friend should." Noon, ipinagsawalang bahala niya iyon bilang isang simpleng selos ng isang buntis. Pero ngayon, ang pag-aalaga ni Belle, ang palagi nitong presensya, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang braso, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Kinagabihan, habang nasa opisina pa siya, tumawag ang kanyang secretary. "Sir, may tawag po mula sa isang attorney Santos. Abogado daw po ni Araceli Santos." Naramdaman ni Ricardo ang pagbilis ng kanyang pulso. "Sabihin mo, wala ako." "Pero sir," mapilit po siya. Sinabi niya na may ebidensya daw po silang. "I said I'm not here." Putol niya sa usapan at ibinaba ang telepono. Sumandal siya sa kanyang upuan, napapikit ng mariin. Bakit siya natatakot? Kung sigurado siyang tama ang ginawa niya, bakit siya umiiwas? Maya-maya, pumasok si Belle sa kanyang opisina. Dala ang paborito niyang pagkain. "Darling, alam kong pagod ka kaya dinalhan na kita ng dinner," sabi nito. Ang ngangiti ay kasing tamis ng dati. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Belle at hindi na ang mapagkakatiwalaang kaibigan ang nakita niya. Ang nakita niya ay ang anino ng pagdududa, ang anino ng nakaraan. Nang gabing iyon, habang nag-uusap sila sa telepono, lumabas sandali si Belle para sagutin ang isa pang tawag. Naiwan ang cellphone nito sa mesa. Hindi sinasadya. Narinig ni Ricardo ang huling bahagi ng usapan nito bago ito bumalik. Ang boses ni Belle ay mahina, ngunit malinaw at matigas. "Hindi, walang dapat maiwang bakas. Siguraduhin mong mananatili sa kulungan ang babaeng yan ng matagal." Nanigas si Ricardo sa kanyang kinaupon. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Alam ni Manang Fe na kailangan niyang kumilos at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang mga salitang narinig niya mula sa telepono ni Dr. Isabela ay parang mga alarmang sunod-sunod na tumutunog sa kanyang isipan. Ang amoy ng tumapong likido sa banyo. Ang alaala ng tsa ni Ma'am Elena. Ang lahat ng ito ay mga piraso ng isang palaisipan na bumubuo ng isang nakakapangilabot na larawan. Hinintay niya ang kanyang pagkakataon. Kinaumagahan, umalis si Sir Ricardo papuntang opisina. Ang mukha ay mas gumulo pa kaysa dati. Si Dr. Isabela naman ay abala sa nursery, sinusubukang pakalmahin ang kambal sa pamamagitan ng isang bagong gamot na dala nito. Ito na ang pagkakataon niya. Pumunta siya sa lumang cabinet sa hallway kung saan nakatago ang mga duplicate na susi ng buong mansyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap ang isang maliit at makalawang na susi na may etiketang Master's Bedroom. Old. Ang kwarto ni Sir Ricardo at Ma'am Elena. Ang kwartong nilak ni Sir Ricardo.
1 taon na ang nakalipas at ipinagbiling huwag na huwag bubuksan. Hawak ang susi, dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan, bawat hakbang ay maingat na tila isang magnanakaw. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. "Patawarin niyo po ako, Ma'am Elena, Sir Ricardo," bulong niya. "Pero kailangan kong malaman ang katotohanan." Ang pagpihit ng susi sa seradura ay gumawa ng isang malakas na kalansing sa katahimikan ng pasilyo. Itinulak niya ang pinto. Isang amoy ng alikabok at ng pamilyar na pabango ni Elena ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, na para bang naghihintay lang sa pagbabalik ng may-ari. Ang kama ay maayos. Ang mga damit ni Elena ay nakasabit pa sa aparador. Isang manipis na layer ng alikabok ang bumabalot sa lahat. Isang belo ng kalungkutan. Saan siya magsisimula? Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Isang bote? Isang papel? Kahit ano. Kahit anong magpapatunay sa hinala niya. Sinimulan niyang maglinis. Isang perpektong dahilan kung sakaling may makahuli sa kanya. Habang winawalis niya ang sahig na gawa sa nara, malapit sa paanan ng kama, naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba. Isang tabla ang bahagyang umuuga. Lumuhod siya. Ang kanyang mga tuhod ay tumutunog dahil sa edad. Ginamit niya ang dulo ng walis para subukang iangat ito. Bahagya itong umangat. Gamit ang kanyang mga daliri, maingat niyang itinaas ang tabla ng sahig. Sa ilalim may isang maliit na espasyo at sa loob ng espasyong yon may isang kahon na gawa sa kahoy. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Fe habang inaabot ang kahon. Hindi ito nakalak. Nang buksan niya ito, ang nakita niya sa loob ay hindi alahas o pera. Isang leather-bound na talaarawan. Ang sulatan ni Elena. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa kama, at binuklat ang talaarawan. Ang karamihan sa mga pahina ay puno ng masasayang kwento tungkol sa kanyang pagbubuntis, sa kanyang mga pangarap para sa kambal, sa kanyang pagmamahal kay Ricardo. Ngunit nang marating niya ang mga huling pahina, biglang nagbago ang tono ng pagsusulat. Ang dating masayang sulat kamay ay naging magulo at tila nanginginig. Binasa ni Manang Fe ang mga sumunod na salita at bawat isa ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. October 12, kinausap ako ni Belle kanina. Nagtanong siya tungkol sa isang kakaibang halaman na nabasa niya daw sa isang medical journal. Sabi niya, kung maling paraan ang paggamit, pwede daw itong magdulot ng mga sintomas na parang sasakit sa ugat. Bakit kaya niya tinatanong yun? Parang wala namang kinalaman sa pagiging pediatrician niya. Mas lalong bumililis ang tibok ng puso ni Manang Fe. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nililipat ang pahina. October 15. Masama ang pakiramdam ko pagkatapos kong uminom ng tsaa kasama si Belle ngayong hapon. Ang sabi niya, pampakalma daw para sa akin. Pero parang mas lalo akong nanghina. May kakaiba sa lasa. At ang amoy, iyon ang amoy na tinanong niya sa akin noon. Natatakot ako. Hindi ko alam kung bakit pero may mali. May mali sa paraan ng pagtingin niya kay Ricardo. May mali sa sobrang pag-aalala niya sa akin. At ang huling isinulat ni Elena, bago ito isinugod sa ospital, Ricardo, mahal ko. Kung may mangyari sa akin, huwag mong iiwan ang mga anak natin sa kanya. Pakiusap, huwag kang magtitiwala kay Belle. Nabitawan ni Manang Fe ang talaarawan. Ang mga kamay niya ay nanginginig na hindi mapigilan. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang kalabog. Hindi lang ito tungkol sa kambal. Nagsimula ito noon pa. Kay Ma'am Elena. Ang komplikasyon sa panganganak. Hindi kaya, Ang malamig na katotohanan ay bumalot sa kanya na parang yelo. Si Isabela Gonzales ay hindi isang kaibigan. Isa siyang halimaw na nagbabalat kayong anghel. Isa siyang ahas na matagal nang naninirahan sa paraisong ito. Dahan-dahang nilalason ang lahat ng nasa loob. Masyado siyang abala sa kanyang panginginig at sa mga luhang namumuo
sa kanyang mga mata, kaya hindi niya narinig ang dahan-dahang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Manang, "Anong ginagawa ninyo rito?" Ang boses ay kalmado, malamig, at nakakakilabot. Dahan-dahang lumingon si Manang Fe. Nakatayo sa may pintuan si Doktora Isabela Gonzales. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Walang emosyon ang kanyang muka. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang mga patalim. Nakatutok hindi kay Manang Fe, kundi sa talaarawang nakabukas sa sahig. Sa isang iglap, ang mundo ni Isabela Gonzales ay huminto sa pag-ikot. Ang talaarawan, ang tanging bagay na hindi niya naisip. Ang tanging bagay na hindi niya nakontrol. Ang boses ni Elena mula sa libiningan. Ang kanyang isip na sanay sa pagkalkula at pagplano ay biglang nagblangko. Libo-libong senaryo ang tumakbo sa isip niya. Lahat ay nagtatapos sa iisang imahe. Ang pagbagsak ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit ang panik ay tumagal lang ng isang segundo. Mabilis itong napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas mapanganib. Galit. "Akin na yan," sabi ni Isabela. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng isang banta. Humakbang siya papalapit kay Manang Fe. Ngunit ang matandang babae, na kanina lang ay nanginginig sa takot, ay biglang tumayo ng tuwid. Hinigpitan nito ang hawak sa talaarawan. Ipinagsasanggalang ito sa kanyang dibdib na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. "Hindi!" Matatag na sagot ni Manang Fe. Ang mga mata ay nag-aalab. Malalaman ni Sir Ricardo ang lahat. "Wala kang alam. Matanda ka." Sigaw ni Isabela. Nawala na ang lahat ng pagkukunwari. Sumugod siya. Sinubukang agawin ang libro. Isang agawan ang naganap. Sa kabila ng kanyang edad, si Manang Fe ay may lakas na dulot ng desperasyon. Itinulak niya si Isabela ng buong puwersa. Natumba ang doktora, tumama ang kanyang balakang sa gilid ng isang lumang baul. Iyon ang pagkakataong ginamit ni Manang Fe. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. Ang talaarawan ay mahigpit pa ring yakap. Isinara niya ang pinto at narinig niya ang malakas na kalabog nito mula sa loob. Mabilis siyang bumaba, dumaan sa likod bahay, at itinago ang talaarawan sa isang ligtas na lugar na siya lang ang nakakaalam, sa ilalim ng isang maluwag na baldosa sa lumang bodega. Sa itaas, sumandal si Isabela sa pader. Habol ang kanyang hininga. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Ang maskara niya ay tuluyan ng nalaglag. Hindi pwede. Hindi pwedeng masira ang lahat dahil lang sa isang matandang pakialamera. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay mabilis na nagdial ng isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. "Hello?" Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. "May kailangan akong ipatrabaho sa'yo," sabi ni Isabela. Ang kanyang sariling boses ay hindi na niya makilala. Malamig, walang awa. Isang matandang babae, si Fe, ang kasambahay sa Mansyon de Villa. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Anong kailangang gawin?" "Isang aksidente," sabi ni Isabela. "Maaring madulas sa hagdan o masagasaan paglabas ng gate. Kailangang magmukhang aksidente, walang palya, at kailangan bukas na." Pagkatapos ng tawag, huminga siya ng malalim. Inayos niya ang kanyang damit, ang kanyang buhok. Pinunasan niya ang bakas ng gulat at galit sa kanyang mukha. Nang humarap siya sa salamin, ang nakita niya ay si Dr. Isabela Gonzales muli, ang kalmado, mapag-alala at mapagmahal na doktora. Ngunit may plano B pa siya. Ang pinakamahalagang plano. Pinuntahan niya si Ricardo sa library. Nakita niya itong nakatulala. Halatang gulong-gulo pa rin ang isip. Ito na ang perpektong oras para ihulog ang kanyang huling baraha. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay sinadya niyang mamula-mula na parang galing sa pag-iyak. "Ricardo," sabi niya, ang boses ay basag.
Belle, anong nangyari? Tanong nito, puno ng pag-aalala. Si Manang Faye. Nagsimula siyang humikbi. Pinasok niya ang kwarto niyo ni Elena at sinisiraan niya ako sa'yo. Sinabi niya na ako ang may kasalanan sa lahat, na nilalason ko raw ang mga bata. Ricardo, hindi ko na kaya. Alam kong galit siya sa akin mula pa noon dahil sa tingin niya, inaagaw ko ang pwesto ni Elena sa buhay mo. Ginawa niyang kapani-paniwala ang bawat salita, bawat hikbi. Natatakot ako, Ricardo. Sabi niya, hinawakan ng kamay nito. Natatakot ako para sa mga bata. Paano kung may gawin siyang masama dahil sa galit niya sa akin? Paano kung saktan niya sina Lila at Luna? Nakita niya ang gulo sa mga mata ni Ricardo, ang pagdududa laban sa matagal ng pagtitiwala. Kailangan natin ng katatagan, Ricardo. Pagpapatuloy niya, ito na ang kanyang huling alas. Kailangan ng mga bata ng isang kompletong pamilya. Isang ina na magpoprotekta sa kanila. Ricardo, para maprotektahan natin sila mula sa lahat, pakasalan mo ako. Natigilan si Ricardo. Ang mga salita ni Isabela ay tila isang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Isang mabilis na paraan para matapos ang lahat ng gulo. Pagod na siya. Pagod na siyang mag-isip. Tumingin siya sa mga mata ni Isabela na puno ng luha. Ang babaeng palaging nandyan para sa kanya. Huminga siya ng malalim. Isang buntong hininga ng pagsuko. Sige, Belle, magpapakasal tayo. Ang bawat araw sa loob ng selda ay pare-pareho lang para kay Araceli. Nagsisimula sa madilim, natatapos sa madilim. Ang tanging liwanag ay ang sinag ng araw na tumatagos sa maliit at mataas na bintana. Isang paalala ng mundong hindi na niya bahagi. Ang tanging tunog ay ang pagkalembang ng mga rehas, ang pag-iyak ng ibang preso, at ang walang katapusang bulong ng sarili niyang mga takot. Isang hapon, dumating ang abogado na kinuha ng simbahan para tulungan siya. Ang mukha nito ay seryoso at malungkot. May masamang balita ako, Ara, sabi ng abogado. Ang panig ni Mr. De Villa, naglabas sila ng karagdagang ebidensya. Ebidensya po? Isang report mula sa isang pribadong investigador. Paliwanag nito. Natuntun daw nila ang supplier mo ng lason sa Quiapo. May testigong nagsabi na bumili ka raw doon ng isang ipinagbabawal na halamang gamot. Napanganga si Ara. Hindi niya maintindihan. Kailanman ay hindi pa siya nakarating ng Quiapo. Hindi po totoo yan. Gawa-gawa lang po nila yan. Alam ko, Ara. Pero mahirap labanan ang ganitong klaseng ebidensya. Lalo na't pera at impluensya ang kalaban ka natin. Lalong humihirap ang kaso mo. Pagkaalis ng abogado, napaupo si Ra sa sahig. Pakiramdam niya ay isang pader ang unti-unting gumuguho at dinadaganan siya. Paano? Paano nila nagagawa ito? Ang gumawa ng kasinungalingan at gawin itong katotohanan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang ibig sabihin nito ay si Sir Ricardo. Naniniwala pa rin siya sa lahat ng ito. O mas malala pa, baka bahagi siya ng pagsisinungaling na ito. Ang maliit na pag-asang natitira sa kanyang puso ay nagsimulang maglaho. Ang sumunod na dagok ay dumating makalipas ang 2 araw sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono mula sa kanyang kapatid sa probinsya. Ang boses nito sa kabilang linya ay basag sa pag-iyak. Ate, si Inay. Kinabahan si Ara. Anong nangyari kay Inay? Nalaman niya. Nalaman niya ang nangyari sa'yo, ate. May nakapanood sa balita. Inatake siya sa puso. Nasa ospital siya ngayon, ate. Critical daw ang lagay niya. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Ara. Ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban, ang tanging inspirasyon niya, ang kanyang ina, ay nag-aagaw buhay dahil sa kanya. Kasalanan ko to, bulong niya sa sarili, nang paulit-ulit pagkatapos ng tawag. Kasalanan ko to lahat. Sa labas ng kulungan,
Si Manang Faye ay desperado na ring makahanap ng paraan. Simula nang pumayag si Sir Ricardo na pakasalan si Doktora Isabela, naging mas mahigpit ang lahat. Pinagbawalan na siyang lumapit sa telepono ng mansyon. Ang lahat ng tawag para kay Ricardo ay sinasagot na ni Isabela. Isang umaga, sinubukan niyang harangin si Ricardo sa garahe bago ito pumasok sa kotse. "Sir Ricardo, sandali lang po. Kailangan niyo pong makita ito." Sigaw niya, sinusubukang ilabas ang talaarawan mula sa kanyang supot. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang na siya ng 2 security guard na kinuha ni Isabela. "Pasensya na, Manang. Bawal daw po kayong lumapit kay Sir," sabi ng isa. "Ricardo," huling sigaw ni Manang Faye, "huwag kang maniwala sa kanya. Niloloko ka lang niya." Ngunit pumasok na si Ricardo sa loob ng sasakyan at ang tinted na bintana ay tila isang pader sa pagitan nila. Hindi niya alam kung narinig ba siya nito o pinili lang nitong huwag makinig. Bumalik si Ara sa kanyang selda. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kaiiyak. Wala nang luhang lumalabas. Tanging isang malamig na pakiramdam ng kawalan. Isang kapwa preso ang nag-abot sa kanya ng isang lumang dyaryo na pambalot ng pagkain. "O, baka gusto mong magbasa para malibang ka," sabi nito. Kinuha ni Ara ang dyaryo nang walang gana, ngunit isang litrato sa lifestyle section ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang litrato ni Ricardo de Villa at Doktora Isabela Gonzales. Nakangiti sila pareho. Ang headline, CEO Ricardo de Villa, nakahanap na ng bagong pag-ibig, engagement party, gaganapin sa Sabado. Tinitigan ni Ara ang litrato. Ang ngiti ni Sir Ricardo. Ang masayang mukha ni Doktora Isabela. Mukha silang perpektong pamilya. Lahat ay nawala na. Ang kanyang kalayaan, ang kanyang pangalan, ang kalusugan ng kanyang ina, ang mga batang minahal niya. Napayuko siya, niyakap ang dyaryo sa kanyang dibdib. Isang huling dalangin ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang bulong sa kadiliman. "Diyos ko, kung naririnig niyo po ako." Isang himala po. Kahit isang maliit na himala lang. Samantala, si Manang Faye, na nakaupo sa isang bench sa labas ng mansyon, ay tinitingnan din ang anunsyo ng engagement party sa kanyang cellphone. Alam niyang paubos na ang kanyang oras. Alam niyang may masamang balak si Isabela sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang mapanganib na desisyon. Kung hindi siya makakalapit kay Ricardo, pupuntahan niya ito. Sa isang lugar na hindi siya kayang pigilan ni Isabela, pupunta siya sa engagement party. At doon, sa harap ng lahat, isisiwalat niya ang katotohanan. Ito na ang kanyang huling baraha. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang tunog ng mahinang pagtugtog ng isang string quartet ay humahalo sa halakhakan ng mga mayayaman at makapangyarihang panauhin. Ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Nakatayo si Ricardo de Villa sa gitna ng lahat. Hawak ang kamay ni Isabela. Nakangiti siya. Kinakamayan niya ang mga bisita. Tumatango siya sa mga pagbati. Ngunit sa loob-loob niya, may isang malawak na espasyong walang laman. Habang tinitingnan niya si Isabela sa kanyang mamahaling gown, ang ngiti nito na kasing kinang ng diamante sa kanyang leeg. Hindi niya maiwasang isipin ang ibang mukha. Ang mukha ni Ara. Umiiyak. Takot. Nagmamakaawa. "Pinoprotektahan ko lang ang pamilya ko." Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit ang mga salita ay walang bigat. Walang katotohanan. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor sa sarili niyang buhay. "It's time, darling," bulong ni Isabela. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa braso ni Ricardo. Huminga siya ng malalim at umakyat sila sa maliit na entablado na inihanda para sa kanila. Kinuha niya ang mikropono. "Good evening, everyone. Thank you for coming.
Nagsimula siya, ang boses ay matatag at kontrolado. Isang talento na natutunan niya bilang CEO. Tonight is a very special night, a night of new beginnings. Habang nagsasalita siya, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at isang malaking diamanteng singsing ang kumislap sa ilalim ng ilaw. Ngunit sa kanyang mga daliri, ito ay malamig at mabigat. Humarap siya kay Isabela. "Belle, you've been my rock, my strength." Inangat niya ang singsing, handa nang isara ang kabanatang ito at piliting buksan ang panibago. "Stop!" Isang sigaw ang pumunit sa perpektong gabi. Isang sigaw na pamilyar at desperado. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng ingay. Mula sa service entrance, sa gitna ng mga naguguluhang waiter, tumatakbong pumasok si Manang Fe. Ang kanyang suot ay ang luma niyang uniforme ng kasambahay, gusot at bahagyang marumi. Ang kanyang buhok ay magulo. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang lumang libro. "Manang Fe?" Bulong ni Ricardo, hindi makapaniwala sa nakikita. "Security! Security! Get her out of here!" Sigaw ni Isabela, ang kanyang perpektong ngiti ay napalitan ng isang maskara ng gulat at galit. Dalawang guard ang mabilis na lumapit para hawakan si Manang Fe, ngunit mas mabilis ang matanda. Umakyat ito sa entablado, humaharang sa pagitan ni Ricardo at Isabela. "Sir Ricardo, pakiusap po." Hingal na sabi ni Manang Fe. Ang dibdib ay umaakyat baba. "Bago niyo po gawin ito, kailangan niyo pong malaman ang katotohanan." "Manang, ano bang ginagawa niyo? Nakakahiya." Sabi ni Ricardo, sinusubukang hilahin ito palayo. Ngunit itinaas ni Manang Fe ang hawak niyang talaarawan. Ang katotohanan na isinulat mismo ni Ma'am Elena. Natigilan si Ricardo, ang talaarawan ng kanyang asawa. Bago pa man may makakilos, binuklat ni Manang Fe ang libro sa huling mga pahina. Ang kanyang boses, nanginginig sa simula, ay lumakas at umalingaw-ngaw sa buong ballroom na ngayon ay pinaghaharian ng isang nakabibinging katahimikan. October 15. Nagsimula siyang magbasa. "Masama ang pakiramdam ko pagkatapos kong uminom ng tsaa kasama si Belle ngayong hapon. May kakaiba sa lasa. At ang amoy, iyon ang amoy na tinanong niya sa akin noon." Naramdaman ni Ricardo na nanlamig ang dugo sa kanyang mga ugat. Tumingin siya kay Isabela na namumutla na ngayon na parang isang multo. Nagpatuloy si Manang Fe, ang boses ay basag na sa emosyon. "Natatakot ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may mali. May mali sa paraan ng pagtingin niya kay Ricardo." "That's enough. She's crazy. Baliw na yan." Sigaw ni Isabela, sinusubukang agawin ang talaarawan, ngunit hinarang siya ni Ricardo at binasa ni Manang Fe ang huling pangungusap, ang mga salita ni Elena na tila isang tinig mula sa kabilang buhay. "Ricardo, mahal ko, kung may mangyari sa akin, huwag mong iiwan ang mga anak natin sa kanya. Pakiusap, huwag kang magtitiwala kay Belle." Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ang musika ay tuluyan ng huminto. Ang tanging maririnig ay ang paghinga ng mga tao at ang mahinang hikbi ni Manang Fe. "Sinungaling! Nagsisinungaling ang matandang yan." Desperadong sigaw ni Isabela, ang kanyang mga mata ay ligaw. Ngunit hindi na sa kanya nakatingin si Ricardo. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang pagdududa ni Manang Fe, ang alaala ng babala ni Elena, ang narinig niyang tawag sa telepono, ang biglaang paglala ng sakit ng kambal, ay biglang nagkabit-kabit, bumubuo ng isang larawan na napakasama at napakadilim. Tumingin siya kay Isabela. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang kaibigan o ang doktora. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang halimaw na nakatago sa likod ng isang matamis na ngiti. Nakita niya ang lason, hindi sa bote, kundi sa mga mata nito. Humarap siya rito. Ang singsing ay halos madurog sa kanyang kamao.
Ang kanyang boses ay hindi isang sigaw, kundi isang mapanganib at malamig na bulong. Isabela, yang binasa niya, totoo ba? Ang tanong ni Ricardo ay binitin sa hangin. Mas mabigat kaysa sa katahimikan ng buong ballroom. Lahat ng mata ay nakatuon kay Isabela. Sa isang saglit, mukha itong isang hayop na nasukol. Ang mga mata ay galaw-gaw, naghahanap ng matatakasan. Ricardo, darling, hindi mo naman siguro paniniwalaan ang kasinungalingan ng isang katulong lang, di ba? Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang kanyang labi ay nanginginig. That diary. Madali lang niyang pekein. Siya, si Manang Fe, galit siya sa akin dahil ayaw niyang may pumalit kay Elena. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Ricardo, ngunit umiwas ito na para bang siya ay isang apoy na nakakapasong. Ang pag-iwas na yon ay mas malakas pa kaysa sa isang sampal. Kung ganoon, bakit ka nanginginig, Belle? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay nanunuot sa lamig. Hindi ako nanginginig. Pagtanggi ni Isabela, ngunit ang kanyang boses ay tumaas ng isang oktaba. Nababaliw na ba kayong lahat? Ako ang tumulong sa'yo. Ako ang nag-alaga sa mga anak mo. Paanong nangyari na ako pa ang masama dito? Yung babaeng taga-probinsya ang may dalang lason. Nakita ng lahat ang nangyari. Oo, nakita nga namin. Isang boses ang sumabat mula sa ibaba. Ang abogado ni Ara, na inimbitahan ni Manang Fe, ay lumakad papunta sa harap. At nakita rin namin kung paano mo ginamit ang pera at impluensya mo para magtanim ng pekeng ebidensya at mga bayarang testigo laban sa isang inosenteng tao. Sa kanyang desperasyon, si Isabela ay nagkamali. Isang pagkakamali na nagselyo sa kanyang kapalaran. Hindi yun peke! Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Totoong may lason. At ginamit ko lang ang tamang dosis para hindi sila mamatay, para lang magkasakit. Ginawa ko yun para sa tin, Ricardo, para makita mo na ako lang ang kailangan mo. Ako lang ang makakapagligtas sa kanila. Natigilan siya, biglang napagtanto ang kanyang sinabi. Ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang bibig, ngunit huli na ang lahat. Ang pag-amin. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa ballroom bago ito mabasag ng mga bulungan at paghinga ng pagkagulat. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang ilang unipormadong pulis kasama ang hepe na kinausap na ni Manang Fe kanina pa. Dra Isabela Gonzales, sabi ng hepe, ang boses ay malakas at may awtoridad. Inaaresto ka namin para sa multiple charges of attempted murder at falsification of evidence. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Isabela. Gumuho ang kanyang mundo sa harap ng daan-daang tao. Habang pinupusasan siya, ang kanyang mga mata ay nakahanap sa mga mata ni Ricardo. Wala na ang pagmamahal at pag-aalala. Ang tanging nandoon ay ang purong galit at pagkamuhi. Ikaw ang may kasalanan nito, Ricardo. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palayo. Minahal lang kita. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Ricardo. Tumingin siya kay Manang Fe. Pagkatapos ay sa abogadong tumango sa kanya. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Ara. Tumakbo siya. Walang paalam. Walang paliwanag. Tumakbo siya palabas ng hotel, hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang mga kaibigan. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Ang mga luha ng galit at pagsisisi ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Nakaupo si Ara sa isang sulok ng selda. Yakap ang kanyang mga tuhod. Narinig niya ang pagbubukas ng rehas, ngunit hindi na siya nag-abalang tumingala. Sanay na siya sa pagkabigo. Araceli Santos. Isang boses na hindi niya kilala. Inangat niya ang kanyang ulo. Isang gwardiya na may mataas na ranggo ang nakatayo doon. Malaya ka na. Napatitig lang si Ara. Hindi maintindihan ang mga salita. Pipo?
May umamin na sa krimen. Inutusan kaming palayain ka. Kunin mo na ang mga gamit mo. Tulala. Iyon lang ang nararamdaman niya. Tulala siyang lumabas ng selda, tulala siyang dumaan sa mga pasilyo, tulala siyang kinuha ang kanyang lumang bag. Nang makalabas siya sa pinto ng police station, ang hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Ang hangin ng kalayaan. Doon lang nagsimulang mag-sink in ang lahat. Malaya na siya. Ngunit saan siya pupunta? Napaupo siya sa gutter sa gilid ng kalsada at doon na humagulgol. Iyak ng ginhawa, iyak ng sakit, iyak ng kalituhan. Ara, isang boses na halos ikamatay niya sa gulat at sakit. Ang boses na naghatol sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Ricardo de Villa. Wala na ang kanyang mamahaling suit jacket. Gusot ang kanyang damit. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Tumingin lang sila sa isa't isa ng matagal. Walang nagsasalita. Si Ricardo ang unang bumasag sa katahimikan. Humakbang siya palapit. Ara, ako... Nahirapan siyang magsalita. Ang mga salitang patawad ay tila napakaliit, napakawalang kwenta para sa lahat ng kanyang ginawa. Sa huli, isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na halos hindi marinig. Patawad. Hindi sumagot si Ara. Ang tanging ginawa niya ay umiyak ng tahimik. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Muling nagsalita si Ricardo, ang boses ay basag. Ara, please, umuwi ka na sa akin. Sina Lila at Luna, kailangan ka nila. Ang pagbabalik sa mansyon ng mga De Villa ay kakaiba. Ang bawat sulok ay nagpapaalala kay Ara ng sakit. Ang hagdanan kung saan siya kinaladkad. Ang nursery kung saan siya pinaratangan. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kwarto ng kambal, ang lahat ng alaala ng sakit ay naglaho. Ang dalawang sanggol ay nakahiga sa kanilang kuna. Hindi na umiiyak, ngunit ang kanilang paghinga ay mababaw. Sila ay payat at maputla. Isang tingin pa lang ay alam na ni Ara na kailangan siya ng mga ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa kuna ni Luna. Nang makita siya ng sanggol, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari. Isang maliit na ngiti. Ang unang totoong ngiti na nakita ni Ara mula sa bata. Maingat niyang binuhat si Luna. Ang katawan nito ay mas magaan kaysa dati. Ngunit nang yakapin niya ito, naramdaman niya ang isang pamilyar na init. Sumunod niyang binuhat si Lila. Sa kanyang mga bisig, ang kambal ay tila nakahanap ng kanilang kanlungan. Huminga sila ng malalim at nakatulog ng payapa. Isang tulog na walang bahid ng sakit o takot. Mula sa may pinto, tahimik na pinapanood ni Ricardo ang lahat. Bawat kilos ni Ara ay isang paalala ng kanyang pagkakamali. Isang saksak sa kanyang konsensya. Lumipas ang mga araw. Sa ilalim ng pag-aalaga ni Ara, unti-unting bumalik ang lakas ng kambal. Ang kanilang mga iyak ay napalitan ng mga tawa. Ang kanilang maputlang mga pisngi ay naging mamula-mula. Ang laso na naiwan ni Isabela sa kanilang sistema ay unti-unting nilinis ng isang bagay na mas makapangyarihan. Ang purong pagmamahal at kalinga. Si Ricardo, sa kabilang banda, ay sinimulan ng kanyang sariling paglalakbay ng paghilom. Hindi niya pinilit si Ara na patawarin siya. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pagsisisi sa gawa. Isang umaga, habang nagpapatulog si Ara ng kambal, pumasok si Ricardo sa silid. Ara, sabi niya, ang boses ay mahina. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano po yun, sir? Ang nanay mo, sabi ni Ricardo, umiiwas ng tingin. Nakausap ko ang doktor niya sa probinsya. Inayos ko na ang lahat para mailipat siya dito sa Maynila. Dito sa pinakamagaling na ospital. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos para sa operasyon niya. Para makabawi man lang ako sa'yo. Natigilan si Ara. Tumingin siya kay Ricardo.
At sa unang pagkakataon, mula nang bumalik siya, nakita niya hindi lang ang amo na nagkamali, kundi ang isang taong tunay na nagsisisi. Hindi niya kailangang sabihin na pinapatawad na niya ito. Sa ngiting namutawi sa kanyang labi, naintindihan na ni Ricardo. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon na dating malamig at puno ng kalungkutan ay napuno ng buhay. Ang operasyon ng ina ni Ara ay naging matagumpay. At ngayon ay nakatira na ito sa isang maliit na bahay na binili ni Ricardo malapit sa mansyon. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog, nakaupo silang apat sa hardin. Si Ara ay nagbabasa ng kwento para kina Lila at Luna na masayang nakaupo sa kanyang kandungan. Si Ricardo ay nakaupo sa tabi nila. Pinapanood sila. Pinapanood niya kung paano kumikinang ang mga mata ni Ara habang nagkukwento. Pinapanood niya kung paano nakatingin sa kanya ang kanyang mga anak na may buong pagmamahal at pagtitiwala. Sila ay isang pamilya, hindi sa dugo, kundi sa puso. Ara, bulong ni Ricardo. Tumingala si Ara mula sa libro. Salamat, sabi ni Ricardo. Salamat sa lahat. Wala po yun, sagot ni Ara, isang nangiting nahihiya. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay. Ang balat nito ay mag-aspang mula sa trabaho, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamalambot na bagay sa mundo. Pinagaling mo ang mga anak ko, Ara, sabi niya. Tinititigan ito sa mga mata. At pinagaling mo rin ako mula sa galit, sa lungkot. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Pwede bang manatili ka na lang dito at pagalingin ako habang buhay? Hindi iyon isang engranding proposal. Walang singsing, walang nakaluhod. Iyon lang ay isang simpleng tanong mula sa isang lalaking natutong magmahal muli. Isang tanong na puno ng pag-asa. Hindi nagsalita si Ara. Sa halip, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng saya. Dahan-dahan, tumango siya. Hinapit siya ni Ricardo palapit, kasama ang kambal, at niyakap silang tatlo ng mahigpit. Sa gitna ng hardin na yon, sa ilalim ng kulay kahel na langit, isang bagong pamilya ang nabuo. Isang pamilya na pinagtibay hindi ng dugo o yaman, kundi ng mga pagsubok, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na kayang paghilumin ang lahat ng sugat. Ang simula. Ito pa lang ang simula. At dito nagtatapos ang kwento ng paghilom at pag-ibig ni Ara at Ricardo. Mula sa kaibuturan ng aming puso dito sa Love Kilig TV, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa simula hanggang sa wakas. Habang isinusulat namin ang bawat kabanata, kami man ay dinala sa isang emosyonal na paglalakbay. Naramdaman namin ang bigat ng kawalan ng katarungan sa sinapit ni Ara, ang desperasyon ni Ricardo, at higit sa lahat, ang init ng pag-asang dala ng isang pag-ibig na dalisay at walang hinihintay na kapalit. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa buhay. Ito ay matatagpuan sa kabutihan ng puso, sa lakas ng pagpapatawad, at sa kakayahang maghilom kahit sa pinakamalalalim na sugat. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang paglalakbay ng ating mga bida. Kaya naman, inaanyayahan po namin kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo sa amin kung ano ang inyong naramdaman at kung anong aral ang tumatak sa inyong puso at isipan. Ang inyong mga salita ay napakahalaga sa amin. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwento ng pag-ibig at kilig. Nagmamahal, Love Kilig TV.